Hi classmates, this is your classmate Jevy. Ito po, yung mga guest natin ngayon. Medyo bigatin po, yes. Sila po ay mga kaibigan natin na galing sa TBSA, yung first course na na-enrollan ko nung nag-start ako sa freelancer. And then na-meet ko sila sa tribe naman. Kasi tribe leader dun pala si TL Melona. Sila ay mag-asawa po. They started from humble beginnings. When I say humble beginnings, si Sir Nicky, galing siya sa water treatment technician. And then si Sis Melona, galing siya as a full-time housewife. And then pareho sila naging freelancer. And then ngayon, multiple clients yung hinahandle nila. But that's for another story, syempre. Ang main goal namin ngayon is sharing yung knowledge na napulot namin para pareho dun sa na-enrollan namin na course which is called Kaizen. I think na-send nyo yung link, no? May recent post din, nakita ko dun sa walls nyo eh. Ano nga ba ang meron sa Kaizen? Bakit importante ang fitness? Bakit importante ang health? Kasi the moment na ang goals natin dati, syempre finances. Kasi humble beginnings tayo pare-pareho before tayo nag-start freelancing, di ba? Ngayon, medyo na-meet natin yon. Bakit na-start natin yon? So, can you please share your life story bilang mag-asawa, pre-level up, kung paano kayo napunta dun sa estado nyo ngayon? Ayan. So, siguro before mag-fitness, health, gano'n, or Yeah, before sige. freelancing, Sure. siguro support ko full-time na breastfeeding nanay. Mhm. Yan, of 2 toddlers. Hanggang ngayon nagpapadede pa, eh. Ayan. Very much aware ako sa health ko and fitness. Kaya lang siyempre, yung oras, ang hirap, 'di ba? May 24 hours ka lang. Tapos, ang dami mong gustong gawin sa loob ng isang araw. Mga bata, maglalaba, magluluto, gano'n. Tapos meron ka pang mga ginagawa, nagwo-work ka din, 'yun. 'Yun, tapos meron pa akong 5 alagang aso, Wow. mga Shih Tzu, Shih Tzu at saka Shih Tzu, 'yan. So, imagine ano 'yun, araw-araw ko 'yun araw-araw namin, hindi lang ako. Araw-araw namin 'yun pinapakain, twice a day, nililinis, naglalaba ng mga basahan, gano'n. So 'yun yung before kumbaga before na bigyan ng focus talaga yung fitness. And then nakita ko sarili ko, parang pumuputok na yung ko, mga braso ko, gano'n. Hmm. 'Yun. Pero maliban dun, nakaramdam na rin ako ng mga pananakit ng likod, Mhm. tapos madalas na hyperacidity, 'yan. Tapos yung mga pains, 'yun. Tapos madalas nagkakaubo na, ganyan, 'yun. Tapos lumalaki na rin yung mabigat sa katawan, alam mo yung parang kang nagkaka-anxiety kasi parang parang feeling mo busog ka lagi, tapos feeling mo parang ang ano na ng katawan mo, gano'n. Yung basta yung may iba na yung pakiramdam sa loob. Kaya do'n ko naisipan din namin na balik Alindog program. No, gano'n. Yes. Yun. Mhm. Ayun, yun sa'kin. Yun, yung Sir Nicky. yung sa amin naman kasi halos pareho lang. Pero yun, yung sa akin personally, bago kasi ako mag-freelancer, so trabaho ko talaga nasa field. So lagi talagang gumagalaw, ganyan. Yan. Ngayon, nung nag-pandemic, nag-freelancer din. So lagi nang nasa bahay, ganyan. So nakaapekto na rin yan sa parang lumaki, ganyan, tumaba, bumibigat, halos hindi na bumababa yung timbang Mhm. ko eh. Yan, lumaki lalo yung tiyan. Ganyan, kasi yan yung trabaho na sa loob, Mhm. bihira na mag-exercise. Pero actually before, masipag naman na kami mag-gym. Pero dahil sa schedule, tsaka na-focus kami dun sa mga bata kasi maliliit. Mhm. Yan, may bagong panganak na baby. So, na isang tabi namin yung fitness. Pero conscious kami na may dapat kaming gawin para dun sa fitness namin, sa health. Ano? Pero yun, talagang hindi kaya ng schedule. Yun, tapos hanggang nung nagkasakit ako sa mental health, sa akin personally, kasi siguro nanibago sa environment, tapos yun nga, pag nagkakasakit yung mga bata, parang yun yung sa part ko parang nai-stress Hmm. ako. So, nag-trigger na nga, nagkaroon ako ng panic attack, depression, yun. Tapos, so matagal din siya, halos ilang buwan, yun, nagpagamot, tapos
yan, nagpakonsulta sa psychiatrist, pero yun nga, natakot din ako kasi ang daming gamot. Sabi ko, paano ko pa tutulungan yung sarili ko kasi hindi naman pwede na ganito na lang, no? Kasi paano ko tutulungan yung pamilya ko, ganyan. Yung asawa ko kasi maliliit pa yung mga bata. Yun yung pinaka dahilan kung bakit parang sabi ko hindi na pwede, kailangan na talagang tulungan yung sarili para matulungan yung pamilya. So yan, nag-start ako sa bahay na yan, mag-exercise, nag-start sa bahay hanggang yan. Tuloy-tuloy kami ng gym pero medyo may improvement naman pero tataas yung timbang, bababa, ganyan. So wala pa kasing knowledge. Kaya ano yan, magandang bagay talaga na meron tayong kaibigan na freelancer na nakapag-introduce sa amin nung Kaizen. So yung actually season 7 tayo eh. So season 6 pa lang dapat mag-enroll na kami. Sabi ko, nag-usap kami mag-asawa. Bigyan muna natin ng chance yung sarili natin na wag mag-enroll kasi masipag naman tayo mag-gym eh, parang ganon. Baka kaya naman natin mag-isa. Oo, kaya naman kasi talaga consistent kami, 'di ba? Ako nga dumating ako sa point na 6 times a week eh. May ganun ako eh. Ganun kasi pag yun pala, hindi lang yun yung kailangan gawin para maging malakas or maging malusog gano'n. Yan, kaya parang nung time na yun, sabi parang hindi na nag-i-improve. Yun, napag-usapan na namin na mag-enroll. Yun yung pre-Kaizen ng pre-fitness. Medyo nakarelate ako dun sa na-share niya pareho, yung nature ng work before nag-freelance and then naging freelance. Before yung work ko, field din. Tapos, nagbabike to work ako before. So, weight ko noon, 85 kilos. Nagbabike ako, 14 kilometers, balikan. So, 28 kilometers yun. So, 85 kilos lang ako na. Medyo maganda katawan natin kahit malakas tayong kumain. Pero na nag-work from home ako, nag-102 kilos naman ako. Grabe, kaya ramdam ko yung nabanggit mo, Sir Nicky, na tumaba nung nag-work from home. Pero yung mismong nature ng work, no? May changes kasi kapag iba yung nature ng work mo before tapos nag-work from home ka and then nagkaroon ka na ng clients. Ano yung nag-spark ng decision nyo na kailangan na namin bigyan pansin yung fitness? Kasi sabi nyo nga, parang sinubukan nyo pala na hindi nag-enroll ka agad dun sa season 6 tapos nagsarili muna kayo. Ano yung nakapag-spark na kailangan na namin i-try ito? Yun, yung sa akin, yun, nagiging sakitin na bukod dun sa mental health ko, yun naman kasi yung pinaka dahilan ko ako personally. Kasi nga, di ba pag may depression ka, pang nakahiga ka lang, wala kang gana gawin lahat. So, dumating ako sa point, kailangan ko may gawin kasi kawawa yung mga bata, maliliit eh. Yun, so, yan. Pero bukod pa nun, madalas na rin tamaan ng sakit. So, family pa rin naman yung pinakadahilan. Kasi ayaw mo maging sakitin ka. Paano paglilingkuran ng mga anak mo kung sakitin ka, di ba? So, yun, acidic din ako as in gabi-gabi. Hindi nakakatulog. Yun pala, mamaya i-share ko. Yun, tapos, yan, dati, nung nasa field ako, halos sa isang taon, isang beses lang ako nagkakaubos ipon. Hindi talaga ako magkakalagnat, isang araw lang. Yun, madalas na. Yun, kasi nga siguro may changes na sa katawan, ganyan. So, nandoon yung effect. Tapos yun, yung analyze, ilang beses na nagpagamot, ganyan, hindi gumagaling. Maggagamot ka ng acidity, so babalik pa rin. Yun pala, ang analyze namin, baka overeating. Kasi mula talaga nag-Kaizen, hindi na umaatake kahit isang beses, hindi na umatake siya ulit eh. Dati halos gabi-gabi talaga. Yun, iinom na ako niya ng gamot, tapos o kaya maligamgam na tubig kasi dito sa lalamunan niya. Hindi ka pinapatulog? Oo, hindi sa tiyan. Yung iba, madalas, di ba, sa tiyan sa akin dito sa lalamunan. Yun, magsusuka ka o kaya naman uubo ka, ganyan. Kaya talagang isa na yun sa dahilan kung bakit, sige, ano na tayo. Tapos bukod sa kasi nga masipag na kami mag-gym, hindi na nag-i-improve yung performance namin dun sa gym. Nag-stuck na. Yung stuck. So, sabi natin, parang maganda din talaga i-improve natin. Kasi, ako, personally, nagsisearch na rin, nagbabasa-basa, ganyan. Ano ko ba improve, ganyan? May mga idea na, pero hindi mo siya ma-apply eh. Kasi nga, wala kang program, ganyan. Yun, kaya, yun, naisip na kumbinsin. Actually, ako lang nga yung mag-i-enroll, pero sabi ko,
Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi baka maganda na dalawa tayo na aralin kung ano yung mga dapat gawin, yung matututunan dun. Yun, nakonbinsi naman siya, nag-enroll din siya. Yun. Sige, Tama ba ikaw yun, naman. Sis Melona? Si Sir Ay, Nicky yung spark mo? Tinamahan kasi, love ko siya. Ay, jeep. Aray ko. Hindi, kaya ko siya sinamahan kasi, para nung una kasi, yun nga ang plano namin, ikaw lang dyan, tapos sasabay na lang ako sa'yo. Ganun. Kasi before that, na rin siya, nagtimbang-timbang na rin siya ng pagkain. So, na-observe ko, nangyari sa taong titimbang pagkain, naiinis ako, ganun. Oo, nag-fitness pal na ako. Oo, naiinis ako, tapos timbang-timbang, tapos kain, ganyan. Yun, tapos, nagrereklamo siya dun sa mga hinahanda akong pagkain. Kasi gusto niya yung mga rich in protein. Hindi ko naman alam yun dati, ganyan. So, madalas yung friction namin kasi gusto niya mag-fitness. Ako naman, gym lang, okay na sa akin. Parang wala lang. Simpleng lang, okay, nag-exercise ako. Kumakain ako ng maraming gulay. Yan. Pero madalas kami buffet. Yes. Ganun. Tapos, ito na, sabi ko, pag hindi ko to sinamahan, sure to, mas madalas yung friction namin nito. Kasi, di ba, meron siyang, syempre may expectation siya, di ba? 100-day challenge yun, sasabay siya dun sa challenge na yun. Yun na, sabi ko, sige, samahan ko siya. Pero, syempre, overall, syempre, yung health para sa sarili, di ba? Para kumbaga, pag healthy ka kasi, syempre, healthy yung family mo, di ba? Ganon. So, yun, hindi mo ako nagsisi. Buti na lang talaga, sinamahan ko siya. Yun. So, siya talaga yung dahilan kung bakit ko siya sinama. Amazing. So, gumana yung pagiging mother mo to assist, support, and avoid yung friction. Kasi nagkaroon na pala ng friction before. Yes, oo. Ano yun? Normal naman yun. Interesting yung yung causes ng friction. Kasi ano ba yung mga naging biggest challenges nyo nung naumpisahan nyo naman siya? Like, nagka-frictions pa ba after? Nung paano na kayong pumasok ng Yes, Kaizen? marami. Maraming challenges talaga. Kasi, paano ko ba ikikwento? Marami. Kasi, siguro, paano ba? Paano ko ba ikikwento? Pero, kahit, di ba, before meron, hindi naman talaga mawawala kahit dun sa process ng, kasi, meron mga misunderstanding sa, number one, yung schedule. Yun yung ako lagi, kahit sa kanya kasi, di ba, marami nga siyang client, pero hindi ko rin maintindihan bakit hindi ko inuunawa na marami siyang client, busy schedule. So ako din, parang may mga gusto akong gawin sa isang araw, syempre kailangan ko rin mag-adjust sa schedule niya, ganyan. Mag-gym na tayo, saglit lang kasi yung mga ganun, sa scheduling ng gym, ganyan, sa walking, so yun, yung madalas na ako personally na parang inaano ko sa kanya, iano mo naman yung oras ko na para ikaw naman yung mag-adjust, pero yun, naman siya na naayos. Sa scheduling kasi namin, yun nga, busy siya. Ako, di ba, medyo maluwag yung oras ko. So, ang dami ko nang gustong gawin. May mga bagay na hindi ko siya magawa kapag wala siya. Yung gano'n. So, halimbawa sa gym, ayoko naman ng solo. Yun. So, hindi namin yung ginagawa. Sinasabihan ko nga siya, pumunta ka na doon, mag-isa ka. Tapos gusto niya talaga ako kasama doon. Yun. Tapos sa walking, so may libre na akong oras, parang dapat ngayon pa lang, ubos ko na yung 10,000 steps, kailangan ko pa siyang antayin. Ganun. Pero yun nga, siguro dala na lang ng parang yung kagustuhan mo na may gawin matapos, yun. Pero yun nga, kasi yun meron naman, valid naman yung dahilan bakit hindi siya nakakasabay or parang busy siya, kailangan pang antaw. So marami kami natutunan naman sa process yun. Gaya na pwede ko naman siyang gawin na dito halimbawa sa walking, indoor ko na siya gagawin para kung dumating man siya, lalabas kami, yun, pwede pa rin kami magsabay. Nagawa ko na yung walk ko, parang yun. Ano pa ba? Ako madami. Pinapagalitan niya ako, JB. Bakit? Pag nagtatalong ako sa kanya, enroll na kami, di ba? Ganyan. Tapos, di ba, kikinig ako sa lesson, ganyan. May naiintindihan naman ako. Pero syempre, di ba, hindi naman yun agad-agad Na-observe mo?
ma-absorb ko at Mhm. talagang ma-analyze ko mabuti. Tatanong ko sa kanya. Naiinis siya ngayon. Ganon. Tapos minsan kasi ako nangaasar palalo. Tatanong ko sa kanya, ilang calories to? So, may ano na fitness pal, magtatanong ko, sabihin mo nga, di ba may fitness pal ka? Sabi Oh, nga, ilan mo na yan, wag mo ko tanongin. Parang ganun. ayun. So, syempre pambebe ako, 'di ba? Baguhan ako sa gano'n na tracking, ganyan. Hindi ko Mhm. talaga alam tapos eto pa yung luto. Mhm. Eh, di nilutuan ko ngayon pala chicken breast ngayon. Magsawa ka chicken breast. Gano'n, 'di ba 'yan ang gusto mo? Mhm. Hindi, naano ko na tuloy yung chicken breast. Parang nakasanayan ko na siyang lutuin. Naninibago na ako 'pag iba yung ulam. Hinahanap mo na. Oo, kasi puro Mm. chicken breast lang ako, iba't ibang klaseng luto lang 'yan kasi 'pag hindi ako mag-chicken breast, lalo na yung yung konti na lang yung calories na kinakain Mm. namin. 'Pag hindi ako magluto ng chicken breast, Mag-e-exceed siya? lalagpas kami ng Tsaka, calories. tsaka kung hindi mo man lampasan, hindi mo maabot yung protein intake mo. Ayun, Mm. gano'n. Yung target Mm. protein mo. Yun, madaming challenges hanggang sa pag during, mid, hanggang Um, sa hanggang ngayon. Tapos yun, yung tipong nagdidip ka, tapos Mhm. hindi ka paintindihin. Yan, kasi ako dumating ako sa puntong nagdidip ka kasi, Mhm. Explain mo kung so, ano yung deep. yung dip yun yung time na parang, may mentally fatigue ka na, Mhm. ganun, pagod na. So, Down ka, 'yan. oo, ganun. So, yun yung demotivated ka, yun yung Mhm. So, alam niya na gano'n, parang gusto ko pa rin i-challenge kahit na hirap ka na ganyan, Pero iniiwan ko yun. siya, "Bahala ka diyan, maglalakad ako diyan, mag-isa." Yung isang deep niya Mhm. ay ko usually 10,000 to 12,000 steps lang ako. Isang deep niya sa sobrang asar ko naglakad ako 17,000 steps sa isang araw. Wow. "Bahala ka diyan." Tapos ayaw mo mag-gym. Ay di ko pinahalata sa kanya kunwari lalabas lang ako. Tapos may dala na akong, damit pang-gym. Di maka-gym ako mag-isa ko. Iwan ko Mm. siya, ganyan. Mhm. Pero ang maganda sa kanya, mga 2 to 3 days after ng gano'n niyang parang experience, Mhm. siya, nanunumbalik siya, gano'n. Kusa siya na parang babalik na siya doon parang nakakabalik na ulit siya sa Hmm. momento, gano'n. "Bahala Hindi ka diyan, nagtatagal, mag-isa 'no? ako, pupunta ako sa gym." Mhm. Gano'n. Mm. Tapos sabi ko sa'yo, "Gusto mo ba mag-steps?" Kasi parang tinatamad siya mag-steps, May moment na gano'n, "Gusto mo ba?" Tapos Mhm. sabi niya, "Kung ano tuloy yung bagay na gusto ko, kinu-question mo." Ganyan. 'Yan, Nakakatuwa gano'n naman, lang. nagkaroon ako ng perspective, ano yung feeling ng fitness kapag may asawa. Feeling ko ang kulit at saka ang funny nung kwento niyo. Mm. Ano yung mga habits na ginawa niyo na to keep you leveling up? Ano ba yung nagpu-push sa inyo and ano yung mga na-build niyo na daily habits? Ako, actually sobrang na-appreciate ko talaga. Number one, actually napaka-vocal ko dun sa Kaizen, na-appreciate ko yung tracking. Dati kasi Hmm, shine-share na yun, kahit sa freelancing, 'di ba? Yung, nakakatamad kasi minsan, eh. mag-time blocking ka, mag-track Mhm. ka ng mga gagawin mo. Hindi lang yung food, ng buong gagawin mo sa isang araw. Mhm. So, na-appreciate ko yung tracking system ni Kaizen. Minsan nga half day pa lang tapos ko na yung lahat ng gagawin ko, yung sa Ay, work, ganyan. na-check mo lahat, eh, Kasi 'no? kasi iche-check mo lahat, Mhm. Mhm. yung extra activity mo. Nagawa ko na siya, yung pagbabasa, 'yan. Kasi namo-monitor mo siya, nacha-challenge ka na kailangan matapos ko 'to. Pero 'pag free mo lang siya, Mhm. spontaneous mo lang siyang gagawin, parang may time na hindi mo talaga lahat. Gaya ko, kahit na 1 to 2 hours lang magtrabaho sa isang araw, eh, hindi may time na nami-miss mo pa. Pero 'pag may tracking system, paano mo siya ano yung ma-monitor mo yung mga gagawin mo, mga target mong gawin sa isang araw, 'di ba sa iba pa yan diary, parang Mhm. yun. Yun. Ah, Napaka-effective talaga niya. So, hanggang ngayon dala-dala ko yun. Sa umaga, 'di ba tayo alam mo yun. Mhm. Sa umaga ang gagawin mo, mag-CR, 'di ba? Tapos after nun magtimbang ka, prepare ka na ng pagkain, tapos balikan mo yung mga kids.
habang may ginagawa yung mga kids, mag-duty, mag-walking, yan, ganun na yung pattern araw-araw. Kaya halos nami-meet mo talaga yung daily goals mo, yung gusto mong maabot. But may extra time ka pa para sa sarili kasi nga, na-organize mo na siya. Dati wala yun. Sobrang bahala na kung ano. Magawain Pero, din. Swertihan oo, na lang. kung tama rin man o hindi, ganyan. Pero yun, isa siya sa talagang nadala naming habits. At sabi ko nga sa kanya, yun yung magandang dalhin na sa lifetime. Kasi maganda siya maganda talaga siya na na-organize yung araw-araw. Yun. Sa akin naman yung steps. Oh, Yan. So bakit? parang dati kasi, yung steps lang, kumbaga yung normal steps lang. Yun. Tapos pero etong sa 100 days na yun, yung consistent talaga ako doon, yung pag-achieve nung target sa steps. Tsaka yung parang pagising mo, iniisip ko na lagi, kailangan matapos ko yung steps ko, ganyan. Tapos halimbawa, target ko 10,000. Naku, may 100 pa ako. Pero nasa loob ako ng bahay, hindi ako pwedeng lumabas. So, 11:00 ng gabi, naglalakad ako niyan, akyat baba sa hagdan, matapos ko lang yung 10K, gano'n. So, ganun yung effect niya sa akin. Kailangan ko 'tong tapusin kasi may impacto dun sa katawan ko, parang gano'n. Na yun yung isa, major sa akin 'to yung steps. Tapos, kahit hindi ako maligo, basta maka-steps ako, okay lang. Yun, mas importante yung steps kaysa sa pagligo, gano'n. So, yun. Tapos, siguro yung pangalawa sa akin, yung habit of, yung sa food, yun. Alam ko na yung alam ko na yung macros ngayon, okay? So, naiinis siya sa akin dati. So, "Tay, ano ba yung macros?" Ganyan. Tapos nakikinig ako, kahit nakikinig ako sa lesson, nagka-idea na ako. Ngayon, yung follow-up question ko siya, naiinis siya sa akin, ganyan. So, alam mo naman lalaki, macros, ganito yun, tataasan ka pa ng boses, ganyan. So, galit ka ba? Ganyan. Galit ka ba? Ganun. So, yun. So, alam ko na yung mga macros na yan, mula sa explanation niya, explanation syempre doon, yung mga ganun. Tapos yung mga nutrients. So, alam ko na yung food na kailangan nung katawan. Kaya bilang ako kasi mainly nagluluto din naman siya, pero mas madalas talaga ako yung nagluluto. So, ako na mamalengke or kasama siya na mamalengke, ganyan. So, alam ko na kung ano yung dapat kong ihanda sa isang araw. Tsaka, alam ko na ay, ito lang pala dapat kailangan ng katawan natin, 'di ba? So, dapat hindi ka nga mag-o-overeat, gano'n. Kasi 'pag lumagpas ka na dito, nag-overeat ka na, kaya ka pala lumalaki, gano'n. So, mga kailangan mo ilang percentage ng carbs, gumagano na ako ngayon. May accuracy. Yes. At least 'di ba, tapos ilang fats, gano'n. Tapos yung yung protein din, especially yung protein kasi gusto mo mag-build ng muscles, 'di ba? Ma-maintain Mag-lose ng natin. weight, tapos mag-build ng muscles kasi especially sa akin tumatanda na, 'di ba, tayo tumatanda, nawawala talaga yung muscle natin. So, kailangan ma-replace natin 'yun. 'Yun yung pangalawa. Tapos yung gym. Kasi dati yung gym, naggi-gym ako regularly, pero hindi ako nagpo-progress ng seryoso talaga. Yung tracking. 'Yun. Wala akong gano'ng tracking sa Ngayon kasi meron talaga akong nakalista 'yan. Kada punta ko sa gym, meron akong comparison 'yan from last week, documented 'yan, gano'n. So, meron 'yan week 1 to ngayon nasa maintenance period ako, 'di ba, kami. So, meron din ako week 1, week 2. So, alam ko yung progress ng ng gym ko na yung ginagawa ko ngayon is higher than before. Is para may progression compared to last day na nag-gym ako, gano'n. So, yun yung tatlo na major habits na talagang na-acquire ko siya. Tapos siguro yung pang-apat siguro, yung yung papaano ko ino-organize yung parang yung tulad sa kanya, paano ko ino-organize yung sarili ko sa loob ng isang araw. Yan. Schedule. Kasi, yung schedule. Kasi sabi niya, 'di ba, kailangan matapos ko 'to lahat ng mga sinulat ko doon. Gano'n. So, gano'n din. Nagkaroon ka ng parang system. Lalo na sa akin, 'di ba? So, handling multiple tasks. Tapos, mga nanay duties, mga gano'n.
So, yun. Tapos, yung ano kasi, yung lahat ng yun, yung si steps, si food, si gym, hindi ko na siya tinuturing ngayon na parang pabigat. 'Di ba? Yun, hindi siya pabigat, kundi part talaga siya. So, kailangan mo talaga siyang i-integrate sa pang-araw-araw. Yun. Kaya hindi na siya mahirap kasi, kumbaga, yung appreciation ko dun sa mga tatlong bagay na yun ay important siya. So, hindi ko siya pwedeng alisin araw-araw. Yun. Ito yung nagiging scenario kapag working from home ka. Kasi nakaupo, tapos hawak mo yung mouse mo, nakaharap sa computer. Minsan sasakit yung braso mo, di ba? So, para sa akin, ayan, naka-standing table ako, nilagyan ko ng braces yung table ko. Pero napansin ko, nakaupo pa rin kayo. Since nag-start kayong into fitness, natanggal ba yung sakit sa braso, yung sakit sa likod, yung sakit sa batok? Sa akin, yan yung number 1. Kasi sa 100 days na yun, hindi ko alam kung isang beses lang ako nagpahilot sa kanya sa likod. Dati, Pero madalas. before 100 days, madalas akong magpahilot sa kanya. Oo, kasi ngalay talaga. Grabe yung ngalay ko. Yung likod, itong part na to, ganyan. Tapos yung ito yung mga yung Oo, tawag kasi. dito, yan. Yun. Yun yung kaya yun yung napansin ko na, kahit pa kasi yung nangyari nung 100 days na yun, gumanda yung ko, buhat ko. Naging maayos siya. May form check Kasi na. hindi kasi ako nagkikinig sa kanya dati na, ito yung dapat mong gawin. Dati ko na yan siya. Hindi, kaya ko to, ganyan. Yun. Tapos, sinabihan nga ako nung isang coach dun sa gym, ganyan. Ate, sinabihan siya, hindi mo ba tinuturuan yung misis mo, ganyan. Ay, naku, ano sinabi mo sa kanya? Hindi yan nakikinig. Hindi nagpapakritik yan. Yun. Kahit So, nung mali na. naging maganda na yung form ko, yun, doon ko nakita, kaya pala, nakatulong siya, yung tamang form, nakatulong siya para mas palakasin niya yung katawan. Amazing. Simula nun, wala na masyadong pains. Sa'yo ba, Sir Nicky, may mga ganun before? Sa akin kasi, yung pinagandahan kasi naman sa akin sa part ng freelancing. So, hindi kasi ako tumatagal din sa upuan. Yun. Kaya parang wala akong ganong nararamdaman. So, 1 to 2 hours lang ako nagtatrabaho. Kaya hindi masyadong pressure eh. Mas yun. Yung na-share ko na kanina yun, yung acidity talagang halos everyday talaga siya. Yun yung nawala sa akin. Yun. Kaya sabi ko nga, ang problem lang pala, hindi yung simpleng dahil acidic yung kinakain mo eh. Overeating na talaga siya. Kasi dati hindi naman ako nagsasoft drinks. Ngayon, nagko-coke zero. Kung kailan nga nasa Kaizen na, saka nga ako nagsasoft drinks. Hindi naman iba nagsasoft drinks. Ngayon, wala nang guilt, Oo, tapos kung kailan nagsasoft drinks, wala na yung acidity ko. Yun. Minsan Yun lang yung naman. pinaka ko. Minsan lang, pero 1.5, no? Isang inuman lang. Ganun. Kaya pala ganun yung reaction niya dun sa minsan. 1.5 pala. So, ano naman yung means nyo to measure your growth and success? Kasi, ayan, nabibuild nyo na yung system, na find out yung kailangan yung steps, yung nutrition, yung gym, yung schedule. Kasi pareho kayo na na-appreciate nyo yung routine yung na-build during the Kaizen season, di ba? How do you measure yung growth and success? To the point na hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin sila. Siguro makikita kasi siya sa aura ng tao. Na kontento ka, masaya ka, ganon. Tapos yung wala ka anxiety, yun. Doon ko kasi hindi ako nagkaka-anxiety. Kasi dati pag hindi ka di ba, pag mabigat yung pakiramdam mo dahil alam mo na yung overweight ako. Pero nag-start ako 75 kilos. Tapos nag-lose ako 8 kilos. Tapos nung Kaizen, nag-start ako almost 66 kilos, ganun. Tapos ang laki, di ba, ganun. Tapos ang pakiramdam kasi nun, lagi kang parang di ka mapalagay. Ganun. So, after nun, nawala na yun eh. Nawala na yung ganung pakiramdam na parang kang hindi ka mapalagay sa isang araw na parang hindi ka mapakali, ganun. Yun. So, yun yung feeling na gusto kong mangyari. Kasi pag ganun kasi yung feeling, nakaka-focus ka. May focus ka. Yun. So, if may focus ka, magagawa mo na mabuti yung work mo. Yung family, responsibilities mo, di ba?
Then yung pakipagtsikahan sa mga mga friendships natin diyan, gano'n. Tapos may mga pa tayo, advokasya pa tayo sa buhay, ganyan. So yun siguro yung sa'kin, yun. Kontento ako, very focused ako ngayon. Tapos happy din siyempre yung pakiramdam. Tapos siguro nakita ko yung happiness kasi 'di ba minsan nakukuha mo through social media, Yes, 'pag minsan. nagpo-post ka ganyan. So during 100 days, ano, inan i in inan-install ko yung Facebook sa ko, sa cellphone ko. Tas hindi ako nagpo-post Monday to Friday. Before that, sa isang araw siguro nasa less than 50 posts ako a day. Grabe. Gano'n. Less than 50 posts a day, mga pictures ng mga anak ko, ganyan. Tapos tuwang-tuwa ako pagka nakakabasa ko mga comments na, "Ay, ang cute ni Ana, ang cute ni Alien," ganyan-ganyan, 'di ba? So, yun. So, siyempre nagra-rush yung happiness mo nun, 'di ba? Na-appreciate nila ganyan-ganyan. Which is, kumbaga, very temporary yung na yun, 'di ba? Yung feeling na yun, gano'n. So, hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Hindi na ako sa social media or alam mo yung mga gano'n. Pero social media ko is more on sa business, 'yan. Tapos pero yung Facebook hindi na ako Monday to Friday. Minsan nga Sunday na ako nakaka-post. So, ang posting ko na sa Facebook, yung mga ganap namin sa buhay ng buong linggo na yon, Saturday, Sunday. So, minsan nakakalimutan ko na nga Saturday, okay, Sunday ko na ipo-post. So, hindi lahat tuloy napo-post ko, yung mga pictures namin, mga videos namin, gano'n. So, yun yung sa'kin. 'Yan. Amazing, Kasi amazing. parang discipline na rin sa sarili. Yes. Nakakatuwa naman 'no, social media detox na ano pa yun, ta's ngayon nagiging intentional po kayo dun sa posting. Ikaw, Sir Nicky, ano naman yung sa'yo? Yun, yung sa akin kasi parang, marami na para i-measure, yung growth tsaka yung, success sa maraming aspeto pagdating sa fitness, yung sa kaisen, yung naabot natin. So, hindi lang talaga tungkol sa fitness, kundi sa maraming aspeto ng buhay. So, ako ganun din. Ah, yung principles ko din diyan yung kontento ka. So, kapag gano'n masaya ka, gano'n lang din siya kasimple. Pero ako personally, akala natin do'n lang kasi ako gano'n lang siya. Akala ko magiging successful ka na, okey na yung buhay mo financially, ganyan. Tapos, nandiyan naman yung family mo, masaya kayo. Pero yun, isa sa side na nakita ko nung pumasok kami sa fitness. So, maraming aspeto pa pala yung puwede mong i-improve. Kaya yun talaga yung na-appreciate ko na side na hindi ko nakikita. Kaya parang mas nakaka-challenge kasi marami ka pa palang puwedeng gawin, 'no? At maraming, aspeto ng buhay natin na puwede pa pala talagang mag-grow, 'no, at i-improve. So, isa yung fitness sa success namin mag-asawa kasi sa 100 days nakapag-lose kami ng weight, nakuha namin yung target weight namin. Tapos, siyempre yung sa aspeto ng trabaho parang dati kasi, sobrang nagse-self-pity ka kasi, parang gusto mo rin ng maraming clients, ganyan. Pero dumating sa point na nakontento ka, mahalaga, araw-araw nagga-grind ka, 'di ba? Ginagawa mo yung best mo para makakuha pa ng clients o kaya naman mag-improve yung trabaho mo, 'yan. Tapos siyempre 'yun, yung binanggit ko kanina, yung pag-o-organize ng schedule. Actually, hindi nga lang siya simpleng schedule. Pag-o-organize ng buhay mo araw-araw kasi 'di ba dati paggising mo, saka mo palang iisipin yung gagawin mo araw-araw, eh. Pero ayun, ikaw gabi pa lang alam mo na yung gagawin mo, 'di ba? So isa yun Naka-program sa na. oo, isa yun talaga sa tingin ko na pinakamalaking, na-improve namin during Kaizen. At yun nga, sabi ko lagi ko talagang pinanghahawakan na magandang dalhin na natin yung habit na 'to, na may ganyan pala, 'no? Kasi dati naiisip naman natin yan, na naisulat, ganyan, pero hindi natin siya nagagawa. So, yun, yun talaga at yun, pagdating sa success, so hindi siya natatapos, walang katapusan yung kayang gawin ng tao. Napatunayan naman na yan ng history, 'di ba? Dati naman yung mga tao hindi marunong magtanim, dati yung mga tao hindi pa naman nila alam mag-experiment pero nag-improve yung buhay ng tao at
kahit ngayon, sa panahon ngayon, di ba tayo mga individual, bilang mga tao, ang dami pa talagang gawin. So, yun yung parang nagbago rin sa akin yung pananaw natin sa paano i-improve yung buhay ng tao. Yun. So, dala-dala natin yun hanggang matapos yung program. At yun, marami pa tayong, pagkatapos natin maabot yung mga goal natin, naging successful tayo, marami pa pala tayong pwede pang abutin ng mga goals at saka mga dapat abutin na mga successful na gawain. Yun yung sa akin. It doesn't end there pala, no? May mga next level pa once nagawa mo na yun. Bakit na-identify nyo na napaka-importante ng fitness at health after na-identify na okay, enough na yung, medyo okay na yung pera ko? Bakit kailangan bigyan ng pansin yung fitness and health after, before mo kunin yung iba mo pang goals? Kasi the next question would be, what advice would you give to our classmates na, alam mo yun, siguro medyo nalilito pa, medyo na-meet na nila yung target goals nila or yung target financial goals nila. Tapos, ngayon, nalilito sila ano yung next level. Ganun. Dapat ba, habulin na nila agad yung mga goals nila or kailangan i-add din nila yung fitness and health dun sa next targets nila? Sa akin siguro wag nilang ituring yun na separate. Separate. Dapat kasama? Dapat naka-integrate talaga siya. Mhm. Kasi, yung katawan kasi natin, pagka yan ang humina, di ba? Wala na. Yan ang natin. Nandiyan yung life natin. Ganun. So, pagka humina siya in any aspect, especially sa usapin ng kalusugan, mental, physical, affected lahat. Yun. So, dapat talaga siyang ituring na hindi, sa akin nga madiba si integrate mo siya, ituring mo siya at the center. Ituring mo siya at the center ng pagbibigay ng priority, pagpapahalaga. Yun. Kasi, pag nawala yan, wala ka na rin. Wala na si Danar. Wala na yung, yun, lahat. Mapuputol, wala pang buy sa bills kasi sakit ka na. Ganun. Or, mabawasan yung mga savings natin kasi pambayad sa hospital, ganun. Yun. So, igawin mo talaga siyang center stage ng priority para sa akin. Totoo, kasi Yes. sunog talaga lahat kapag yung tinamaan yung health mo. Kasi for sure, hindi mo naman titipirin yung sarili mo pag tinamaan yun eh. Kasi sabi, kasi minsan, di ba, sabi nila, yung kita ko ngayon, nag-gym yun, no? Pero mamaya-maya, parang ganun, di ba? Siyempre, kailangan mo pa rin, kailangan mong bigyan ng focus yung sarili mo. Yun. Kasi yan yung puhunan natin lalo na sa work natin, di ba? Yun. So, marami naman kahit nga, kami kasi, hindi naman kami nag-work graveyard. So, ang pinakamatagal na siguro na oras na nag-work ako, pwera lang kung hindi tax season na. Yeah, pag tax season na, abot ako 2:00 na madaling araw. Pero pag normal days, yung hindi tax season, hanggang minsan naabot ako 12 midnight. Yan. Yun. So, kumbaga, kahit kayo mga graveyard na shift, bigyan pa rin ninyo ng bigyan nyo pa rin ng time. Marami kami kakilala graveyard sila, pero nakapag oras pa rin sa gym kasi tinitingnan nila yun na part of their daily life na talaga. Yun. Ikaw, Sir Niggy? Yun, yung sa akin naman, halos pareho lang naman. Yung sa akin kasi, personally, ang tingin ko dyan, hindi naman natin masisisi. Actually, hindi lang sa mga kapwa natin freelancer. Ako, kinikento ko mga kay misis Parang, kasi siya hindi lang siya problem ng mga freelancers, problem siya ng buong society. Yung pagtutok sa health. Kaya nga marami nagkakasakit di ba? Tapos, syempre, nag-evolve na rin yung mundo. Marami tayong nadidiscover yung mga bagong sakit, ganyan. Yun, siya, yung tingin ko kasi dyan, nag-start siya sa pananaw Kasi, yung parang bawat individual ngayon, ang focus natin finance. Syempre, hindi natin masisisi kasi kailangan natin kumain, kailangan natin mag-provide sa family natin. Lahat na lang ng bawat kilos natin sa mundo, kailangan talaga ng pera di ba? Yun. So, yun lang, nag-i-start siya sa pananaw. Minsan kasi, related din to dun sa sinasabi ni Mrs. na dahil yung pananaw natin, ganun na, parang kala natin yung health tsaka fitness,
hiwalay siya sa na aspeto ng buhay natin. Nung magkahiwalay yung finance, magkahiwalay yung love life natin, magkahiwalay yung magkakaiba sila. Pero ang natutunan ko talaga sa fitness, lahat talaga ng bagay magkakaugnay. Lahat sila. No? So, actually, sa fitness pa lang, marami na silang ituturo sa atin. Kaya parang, wag magdalawang isip na pasukin. So, sa una, mahirap naman talaga. Lalo nang hindi natin nakasanayan. Halimbawa, sino ba naman gusto magbuhat ng mabigat, di ba? Ako rin, gaya din ninyo na ayoko rin yung sinong gusto maglakad ng 10,000 araw-araw. Mas gugustuhin mo pa umupo, di ba? Pero, bakit ganon? Kasi nag-start siya sa pananaw. Akala natin kasi mahirap, di ba? No, akala natin, pero pag napasok na natin siya, pero hindi pa kasi natin siya napuntahan. Lagi nga sinasabi sa atin sa kaisip, puntahan mo muna para malaman mo kung totoong hindi mo kaya. So, yun yung natutunan ko. Nag-start siya sa isip, sa pananaw na gano'n naman tayo nung una. Baka hindi natin kaya, pero trinay natin, di ba? Walang mawawala pag trinay natin kasi marami siyang ituturo sa atin. Yung araw-araw pa lang na pag-gym, so yung pag-show up mo, yung kahit hirap na hirap ka sa pagbubuhat, gagawin mo, marami na siyang tuturo sa atin sa buhay. So, yun. Kaya ako, yun pa lang, yung integrate mo talaga siya. Actually, pag ginawa mo siya, kusa naman yun mangyayari na parang, kailangan ko nga siya, kailangan ko siyang gawin. Hanggang di mo namamalayan na parang, kumbaga default mo na siya, ganyan. Gaya naman ako dati, tamad na tamad din ako maglakad. Tamad din ako mag-gym, no? Pero na-overcome ko siya. Ganon din naman tayo sa pagtrabaho. Una, takot tayo, kumuha ng client kasi baka hindi natin kaya. Same din siya sa fitness. Akala natin, hindi natin magagawa. Akala natin, ito lang yung kaya natin. Pero pag ginawa na natin, pag in-overcome, magagawa mo talaga siya. Kasi, lalo-lalo na sa mga freelancers, na yung nature nga ng trabaho natin, nandito lang sa bahay. Tapos, syempre, madalas wala tayong kausap, clients lang natin. Yung mga kinakaharap natin na hirap sa trabaho, tayo lang yun, may dala nun, wala tayong ma-sharean. Swerte na lang natin kung may makausap tayo. Yung mga burden sa araw-araw, tayo lang yun. Wala tayong mga friends na masabihan or swerte na lang kung meron. No? Pero malaking tulong talaga kapag makita natin na meron pang ibang bagay bukod sa mga goal natin as freelance. So meron pang ibang bagay gaya ng fitness at iba pang aspeto ng buhay natin. Maganda talaga na huwag nating ikulong lang doon sa isang area, di ba? Kasi marami pang magagawa, marami pa. Akala lang natin na kailangan lang natin galingan sa trabaho, kailangan lang natin galingan para makapag-survive sa family, pero marami pa tayong kayang gawin. Actually, hindi lang sa freelancing, hindi lang sa fitness, kundi sa buong society. Yun yung sa akin. Amazing. Grabe yung na-open ng fitness and health kasi once na-meet mo na siya, di ba? Napalitan ba yung description nyo ng successful life before kayo nag-Kaizen at ngayon na na-meet nyo yung target goals nyo? I would love to ask, what does a successful life mean to you right now? Napalitan ba yung perspective nyo before saka ngayon? Wala naman, same pa rin. Ano? Kasi, successful life. Ano ba successful life para sa akin? Simple lang kasi yung life ko eh. Yun lang. Simple lang naman ito lang yung gusto kong life. Sabay ganun eh. No? Yun, araw-araw, magkakasama kami, kumakain. Ganun. Pero ngayon kasi, kumbaga, more on, mas, na siya, mas organized, mas systematize. Yan. So, mas improve yung way. Pero, same goal for a successful life, yung mga sinulat ko doon sa, version 2. Yan, di ba? Yung version 2.0. Yun, kung ano yung gusto mong mangyari, pag after 10 years, for example, 5 years, sa anong sasabihin mo sa mga tao, sa anak mo, sa partner mo, ganyan. Yan. Same pa rin naman yun. Pero syempre, health-wise ay talagang, priority talaga. Yun, mas healthy. No? Kasi pag hindi ka nga healthy, yun. So, wala rin yung, yung success na yun. So, in 10 years, 15 years or 20 years from now, or sana umabot ako for 40 years from now, di ba? Yan. So,
success para sa akin, buhay pa ako sa panahon na yun. Buhay pa ako, napag-alaga pa ako ng mga apo. 'Di ba? Ganun. Kasi Malakas pa. matanda na ako ngayon, 45 Mhm. na ako eh. Tas ang liliit ng mga anak ko, 'di ba? Mhm. So yan yung fear ko actually. Yan yung iniyakan ko. Sabi, ang Mhm. drama mo sa buhay. Iyak-iyak ako, sabi, drama ka na naman dyan. Sabi ko, hindi ka po makakaranas ng apo, ganyan. Kasi nga, matanda na nga ako, nag-asawa, 38 na ako nag-asawa, 40 ako nagkaanak. 'Di ba? So, anak namin ngayon, 4 tsaka 6 years old. Sus ko Lord, kailan 'to mag-aasawa 'tong mga 'to? Hindi ko mararanasan na makasama sila ng matagal. Tsaka magkaroon ng maalagang apo. Gusto ko pa magpadede ng apo eh. Kasi alam ko, may goal akong gano'n, magpadede ng apo. Kasi Mhm. alam ko nga possible yun. Ginagawa ko yun Mhm. eh. Nag-breastfeed ako eh, ganyan. Mhm. So, yun. So, yun yung ano sa akin. 8, pag makaabot ako ng ganong edad, sobrang ano na yun, sobrang sumakses talaga ako dun. Yun, Amazing, amazing. ganun. Ikaw, Sir Nicky? Yan. Sa akin naman, yun nga, nabanggit niya na, simple lang talaga kasi yung, nasanay nga kasi kami sa, yan, nag-NGO work, so napakasimple lang talaga ng, nadala rin namin yung culture na gano'n na parang wala naman kaming hinahangad na malaki sa buhay namin, Mhm. ganyan. Wala na talagang ibang goal. Mas ako personally, mapaglingkuran ko ng matagal yung family, yun lang naman eh. Dahil gusto mo yun mangyari, kailangan mo talagang gumawa ng mga paraan. So, isang part yung fitness, pagkakayod natin ng pagtatrabaho araw-araw, no, para talagang masigurado mo yung, o masecure yung future ng mga anak. Pero dahil galing nga kami sa NGO, mapapansin mo may mga free webinar. So, ano rin naman, pagdating sa goal, syempre, meron din tayo ng mga, ideally, gusto natin na may magkaroon ng impact sa community, sa Mhm. society natin. Pero, syempre, bilang mga individual, makakapag-ambag tayo, pero hindi talaga yun magagawa ng isa lang, kundi ng buong community talaga or ng buong Mhm. society. Pero, yun, ano man yung kayang gawin para maabot natin, gaya ng pagtulong natin sa mga kapwa freelancer, yan, yung ginagawa nila misis na pamimigay ng school supply sa mga bata, dala-dala namin yan para hindi lang personal goal, kundi makapag-ambag din naman tayo sa buong community natin, no? Yun yung tinuturo sa atin ng fitness, no? At syempre, natutunan din natin sa buhay, no? Pero, yun nga, ganun talaga eh. Maaabot mo yung goal, tapos hindi naman tayo makukontento kasi yung success naman, ano talaga siya, hindi siya matatapos kapag may naabot ka or may hindi ka man maabot, nagbabago yan eh. Mahalaga, talagang nagsisikap ka na maabot siya for better. Yun. Ang yung sa. One thing na I try to contribute doon sa mga classmates natin, lalo na doon sa podcast, is yung live to level up mindset. Like, kapag sobrang clear ng idea mo to the life that you want, yung leveling up, it becomes automatic eh. Simula nag-start tayo dun sa podcast, yung humble beginnings, yung background nyo before, even ngayon, yung the way you describe your successful life, sobrang simple lang talaga nung buhay na pinangarap nyo. Until now, ginagawa niyong NGO, gumagawa kayo ng mga libreng webinar. How come, hanggang ngayon, hindi kayo tumitigil sa pag-level up? Yung version 2 nyo, for sure, magkaka-version 3 pa, 4, 5, 6, di ba? Ang hirap ng tanong. Pa-level up ng pa-level up yung tanong. Siguro ano, kasi for the better, sabi nga, sinabi niya na yun eh. Parang wala naman talagang katapusan yung pagbabago, di ba? Ganun, gumaganon ako Katapusan pag dito. ending na eh. No? Walang katapusan hangga't buhay ka. 'Di ba? And then yung change kasi, ikaw for the better lagi. Kasi pa-improve ka ng pa-improve. Yan. Pag may nakikita ka na kailangan mo alisin sa sarili mo, pangit na behavior, 'di ba? So, alam man, tuloy-tuloy mo pa rin yun kahit na affected na yung paligid mo, 'di ba? So, kailangan mo talaga siya i-improve. Tapos, while nag-i-improve ka, may mga bago ka na naman na-acquire, 'di ba? Na knowledge, na experience, ganun. So, may mga bagong results ka din. So, kailangan mo na naman yung sarili mo, ganyan. So, parang ako din. Sa fitness kasi, ang goal ko talaga, lumabas yung abs ko sa tiyan. Yes. Okay? Yan, yan, talagang specific goal ko yan. Which is, unti-unti na siyang lumalabas. Okay? Pero gusto kong Easy. lumabas, hindi 4 packs. Gusto ko 6 packs talaga. Yes. Ganyan. Yun. At abangan nila yun.
sa susunod na kabanata. Ganon. Tapos pagka nag-six packs ka na, syempre, di ba, goal mo naman nun, ngayon naman, okay na yung tiyan ko, medyo okay na yung tiyan ko. Ay, yung braso ko malaki pa din. Yun, so kailangan trabahuin tong braso na to, kailangan pagbutihan mo talaga, ganyan. So, yun. Tapos hanggang sa ano na yung, paano lang siya, parang process talaga siya. Yun. Process. Kahit anong aspeto ng buhay, patuloy-tuloy talaga yan yung change. Yun. Tapos, pero, ang hindi magbabago dyan, syempre, yung kumbaga, kung ano yung pinangangatawanan mo. Di ba yung mga principles mo in life? Yung values mo in life. Yan yung very important. Kasi yan yung mag-guide sa'yo. Di ba? Along the way, na hindi ka masilaw sa malalaking pera, hindi ka masilaw sa, di ba? Ganon, hanggang sa nakakalimutan mo na yung mga values. Yun. Sa part kasi namin, rooted talaga yung values namin na dapat, grounded talaga. Yun. Tapos, alam mo yan, minsan nga, di ba, kumakain ka, tapos alam mo naman na hindi naman lahat nakakakain. Diba? Ganyan. Kahit yung namimigay kami gumagawa tayo ng paraan para mamigay ng tulong, diba? Like mga school supplies, mga regalo para sa mga bata. Pero lang yun, band-aid lang yun, diba? Isang iglap wala na rin yun, diba? So, hindi naman, kumbaga, diba, yun. Kaya, kailangan talaga, balik ko dun sa values. Very important talaga yun na, kumbaga, yakapin at isabuhay yun. Yes. Yun na siguro sa akin. Amazing. Ikaw, Sir Diggy. Ako naman kasi yun, nag-start pa rin yan sa pananaw, tsaka sa principles, values, same din sa kanya. Gano'n naman kami, share ng values, principles sa buhay. Pero yun, sa mga natutunan ko talaga, hindi lang sa fitness, sa buhay. Yan, talaga siya eh. Yung pagle-level up. Minsan kasi akala natin yung salitang kontento, di ba, minsan parang ang sarap pakinggan niya. Kasi parang, kontento ka, simple lang yung buhay mo. Pero, hindi sa lahat ng aspeto, akala natin, hindi sa lahat ng aspeto, yung pagiging kontento, okay siya. Kasi, minsan, yung pagiging kontento, pagiging, na rin yan yung self-preservation. Okay na ako to kasi, pero, yun nga, babalik ko dun sa share ko kanina, napatunayan na kasi ng maraming tao, no? Ako, personally, napatunayan ko sa sarili ko na, yung dating mga pananaw ko mali eh. Gaya sa fitness, kala ko dati hindi ko kaya. Yung freelancing, kala ko hindi ko rin kaya kasi hindi naman ako nag-i-English. Hindi naman ako nagbo-bookkeeping, hindi naman ako accountant, no? Pero along the way nagawa mo siya eh. At maraming tao at inspirasyon ng mga tao na marami nang napatunayan. So, yun yung isang tanong mo sa sarili mo, bakit ikaw hindi mo kakayaning mag-level up, 'di ba? So kaya yun kasi napatunayan na yan ng maraming tao. Ano yung kailangan natin gawin? Kailangan mong may gawin. Yun. Subukan mo muna. Ano man lang mangyari, at least gawin mo, di ba? Yun yung pananaw ko. Tapos, syempre, yun nga. Kapag naabot mo yun, never ending naman yung magbabago yung pananaw mo. At sa tuwing may pagbabago, nagle-level up ka. Yun. Syempre, gaya nga kami. Ano naman eh, yung nabanggit nga namin kanina, simple lang naman. Tayo naman, yung bagamat kontento, gusto natin lagi talagang nagle-level up, di ba? Yun. Kasi napatunayan na natin kaya, gaya rin naman tayo ng ibang tao na minsan nagdududa sa sarili. Ang kaibahan lang, sinusubukan talaga natin kahit na umiiyak na tayo, napapagod, lumuluha, nade-depress, nagka-anxiety. Yun. Kahit nakaharapin, mahalaga, gawin pa rin siya. No? Kasi meron tayong mga tao na pinanlilingkuran ng family natin, yung buong society, no? Yan. Yun lang tingin ko. At siguro yung isang pinaka point ko na lang yun nga, naman yan eh, napatunayan na ng history ng tao na walang hanggan yung kaya natin gawin ngayon. Kailangan mo lang talaga na kumilos. Yun yung magandang gawin para mag-level up. Amazing. Nasa action pa rin talaga niya. Any final words before tayo mag-end? Baka may gusto kayong pasalamatan, i-promote, sige rin ng utang, and this is your chance. Yung sa akin siguro yung iba kasi parang, yun nga, chance na kasi. So yung pasok naman sa fitness, anytime naman yan, regardless kung mag-enroll kayo, kumuha kayo ng coach, no? Mahalaga, talagang na gawin, no? Pero yun,
sa amin, number one, syempre pinapasalamatan natin yung Kaizen kasi marami talaga silang binago dun sa buhay namin. Hindi lang sa aspeto ng fitness, kundi sa marami pang bagay. No? Yan. Tapos, actually, yung kinikwento ko kay Mrs. Di ba, may goal kasi yung Kaizen na 100,000 transformation. Syempre, parang isa na rin siya sa naging goal. Pero ako nga, may wild imagination pa ako i-share ko na rin siguro. Sige. Ako nga, kasi nga dahil, di ba, problem ng buong society natin yung health, hindi lang nga ng mga freelancer, kundi lahat. Sinare ko sa kanya, bakit ba hindi nagiging kurso yung ganito sa school? Bakit hindi tinuturo yung macros? Dapat natututunan yan kasi buhay natin yan eh. Buhay yung nakatayo eh. Tingin ko dapat course nga siya sa mandatory, mga no? schools. Oo. Pero yun, ano pa man, nandiyan naman yung Kaizen, nandiyan naman tayo para i-share yung natutunan natin, no? Pero yun, ako personally, kasi mag-enrollment sa Kaizen, kung may budget, lalo na sa mga freelancer na kumikita na dyan, huwag talagang magdalawang isip. Hindi lang sa Kaizen, kung may iba pa kayong fitness, mag-enroll sa gym, kumuha ng gym membership, ganyan. Time talaga para mag-step up, lalong-lalo na kung may mga nararamdaman na sa katawan. Or yun, kasi tulong nyo yan sa sarili nyo. Habang tinutulungan natin itaguyod yung family natin, yung mga dreams natin, yung mga anak natin, mga magulang natin, mahalaga para tumagal tayo sa laban na yan, tulungan natin yung sarili natin. So yun, kami yan, mag-i-start na kasi yung Kaizen sa July ulit. So yun, may free webinar, attend kayo doon pagka may time. Yeah. Thank you so much. Ayan, Sis Melona. Sa akin naman, yun, tulad dun, grab niyo yung opportunity na umattend kayo dun sa free webinar. Tapos, follow nyo kami sa Facebook, tsaka sa TikTok. May TikTok ako, may ginawa akong TikTok for fitness. So, may 10 followers pala ako doon. Hindi ko siya ginalo sa TikTok sa bookkeeping. Kasi baka magtaka yung mga followers ko doon. Bigla naging nagbago no? Nagbago, ganun. So, gumawa ko ng bagong TikTok account yan. Tapos, Facebook din. Follow nyo kami doon. For sure, marami na mga matutunan. Yeah, hindi lang sa usapin ng fitness. Pero every Saturday, Sunday lang talaga ako nagpo-post so far. Pero baka itong bago yung para maka-invite na mas marami, baka magpo-post na from time to time during weekdays. Yun. Tapos thank you din kay JB kasi syempre, di ba, in-invite mo kami dito. So, mas malawak na audience yung makapakinig, tsaka maka-learn din ng mga life stories namin, especially yung fitness namin, experience namin. Yeah. Tapos syempre yung mga friends namin, mo naman yung mga supporters natin dyan, mga ka-family natin, mga bookkeepers, and accountants, yung tribe natin, tribe family natin, yung mga 3Ls, alam mo na yun, JB. Yeah, syempre yung TBSA, diba? Kasi kami kasi sa freelancing dyan talaga kami nag-start. Diyan. Kaya kung talaga, hanggat maaari, paying back talaga. Paying forward, kumbaga. Doon sa, kung ano yung tinulong sa amin ng TBSA. Kasi wala kami sa freelancing ngayon. Kung hindi para sa TBSA, sa totoo wala. Yun. Kaya, yun. Saka si JB, doon natin na-meet si JB. Yes. Hindi naasahan no? Pero nag-enjoy din ako yung first meetup natin. VBT ata yun, kung di ako nagkakamali. Yung first VBT ba yun? Oo, yung first VBT wherein hindi pa tayo magkakakilala. Tapos nilapitan ko lang kayo bigla. Ako din, yung suit ko nun. Oo nga. First VBT, yung sa UP. Sa UP. Oo. Yun yung 102 kilos talaga ako nun, Sir Niggy. Grabe. Yeah, we know awat ng 100. Oo. Laki pala lang naibaba mo na, no? Pag yung weight mo yung nag-3 digits, promise, hindi nakakatuwa. Dapat kaya yung rate lang natin yung tumataas eh. Kaya nga nung nag-chat ka sa akin na na nag-enroll ka, sabi ko mabuti may kapwa bookkeeper doon, freelancer. Yan, naman, maganda, nagtuloy-tuloy tayo doon. Stig. Thank you so much then for saying yes. Lalo na, dalawa agad kayo, di ba? At, maraming salamat at abangan ang susunod na kabanata, sabi nga ni Sis Melona, doon sa Six Packs. Buyers! Sure ako dyan. Hindi na yan imposible. Yes, claim it.